Leo, hi! Welcome to Mystic Queen PH at ito ang inyong energy update for April 16 to 30, 2024. This is a general reading. Just take what resonates. Watch your Sun, Moon, Rising, Venus for other messages. And thank you sa lahat ng mga sumusuporta dito sa ating channel. Just a reminder, gamitin nyo lamang ang reading na to bilang gabay. Pa-follow, like na rin ang ating Facebook at TikTok. Lahat po yan Mystic Queen PH. Like, share, subscribe, turn on post notifications para lagi kayong updated sa ating mga readings. And if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment kung paano makakapag-book. Okay, Leo, let's see. Update sa inyo. Second half ng April 16 to 30. What's coming to Leo? So, medyo marami kayo ngayong responsibilities, Leo, na maaring magpa-stress sa inyo. Okay. So, you have the Ten of Wands, a lot of obligations, responsibilities. Kung ikaw ay maraming pinagsasabay-sabay na trabaho, pwedeng maging challenging to sa'yo kung hindi mo i-manage ng maayos yung iyong oras, no? So, kailangan dito time management. And I also see someone naman is going to help you, support you. So, kumbaga, maximize din yung resources mo. Like, kung ba may kaibigan ka, kamag-anak, or a loved one who can help you, no? So, maayos mo naman yan. Marami kang kailangang asikasuhin. Yung iba, related sa bahay ninyo, meron kayong mga pinapagawa, or yun nga, pinapa-renovate, or lalo na if you are, yung home-based job, ang hirap rin pagsabayin, but at least you are at the comfort of your home, no? Yung iba naman, home-based business, medyo magulo, no? Medyo magiging magulo yung workplace, yung lalo na kung nasa bahay lang. But I think having someone to help you, to support you, mamamanage mo naman yan. Okay? Your challenge is the Three of Cups. So, pwedeng magkaroon ka ng challenging situation with a friend. Pwedeng magkaroon ng misunderstanding, miscommunication, lalo na kung masyado kang busy. May mga bagay na kailangan kang gawin with your friend na hindi mo magagawa or hindi mo mapagbibigyan. So, pwedeng maging issue yan. Some of you naman, maari ring dahil busy ka, may mga lakad ka na hindi matutuloy. Oo, pwedeng, lalo na yung mga last minute na lakad. Oo, so maganda nga talaga, number 1 for you, Leo, is to manage your time. Lalo na kung ito ay importanteng event para sa'yo, kasi I see some reunion, celebration, special events within your circle, within your group, within your family, na makakabuti kung makaka-attend ka. So, make time for them, okay? So, your opportunity is the Judgment card. So, this is about making a change in your life, no? Kumbaga parang you will reinvent yourself. It's like a rebirth, no? Bagong ikaw. Ito yung realization mo of what needs to go, no? Ano yung dapat mo nang i-let go, i-release, at ano yung idadalhin or isasama mo sa journey mo para sa yung next chapter. So, it's like an opportunity for you to make some changes, rearrange something, no? In your life, in your schedule, in your priorities, no? Yung mga priority mo sa buhay, magbabago para maging in alignment ka doon sa goal na gusto mo na mangyari. So, let's say for example, gusto mo healing, no? Gusto mong mag-heal from your past. Pero, lagi mo pa rin iniisip yung nangyari sa'yo sa past. 'Di ba? So, paano ka mag-heal from that if you are still holding on to it? So, it's time for you to release that, let go of that. Kung may guilt ka or any painful feelings, it's part of your healing kasi na ma-accept yung mga bagay na hindi mo na makokontrol.
Okay? So, things are changing for you, for a brand new you. And then, your blessing is wisdom. With the High Priestess, I feel like mas magiging confident ka sa mga nalalaman mo, sa mga karunungan na meron ka, no? So, hindi lang siya basta kaalaman, karunungan siya, no? Based on your experiences, you're going to be blessed with knowledge, wisdom na mag-guide sa'yo sa mga gagawin mo moving forward. And some of you, yung instinct nyo sobrang magiging malakas, no? Yung inyong intuition, yung instinct nyo. So, ito yung, bali parang guide ninyo, which path to take, what needs to be done, ano yung decision na kailangan nyong gawin. Okay? So, it's more of a spiritual awakening for you. Okay? Maari rin yung iba sa inyo, mas lalong lumalakas rin yung healing abilities nyo. Pwedeng hindi lang kayo ang mag-heal, but also the people that you will help to heal. Okay? So, pagdating sa inyong money, career, finances, Ace of Cups, Eight of Swords, parang may pumipigil sa'yo na i-pursue yung gusto mo. Lalo na kung very busy ka, marami kang obligasyon. Let's say, gusto mong maging, ang passion mo is to become a singer, musician, pero you are working sa corporate world, no? Kasi andyan yung siguradong kita. May susweldohan ka, kinsenas katapusan, every payday. But if you will pursue music na first love mo, passion mo, hindi mo alam kung may stability ba doon. Kasi minsan may project, minsan may gig, minsan wala, 'di ba? So I feel like you're feeling restricted sa gusto mong i-pursue sa buhay, sa career mo. But ano kasi, may pagkakataon na nasa isip lang natin 'yan. Kung lagi nating isipin na may limitation tayo, hindi tayo makakalabas diyan sa ating self-limiting beliefs, no? Kumbaga para kang nakakulong na hanggang doon ka lang pwedeng umikot-ikot. But beyond the cage, no? Hindi na. So, it's time for you to remove that self-limiting beliefs. Yung iba sa inyo, maaring may financial loss, so you have to be very careful in managing your finances. Kung hindi ka sigurado sa paglalaanan mo ng pera, wag mo munang gastusin. Okay? Some of you, maaring magte-take ng risk. Meron kang kailangang, kumbaga, susugal ka sa isang bagay na gustong-gusto mong gawin deep within you. Sa career mo, sa business mo, sa trabaho mo. Na maaring ito yung magbibigay sa'yo ng fulfillment, no? Pagdating sa trabaho. Kaya lang, I think yung pumipigil sa'yo is yung experience mo from the past na meron ka naging pagkakamali, no? Bad decision when it comes to money. Kaya parang yun yung pumipigil sa'yo to try new things. Alam niyo yung mga successful people, hindi lang naman yan isang beses na nadapa or nagkaroon ng pagkakamali sa decision nila. Pero they still keep going, no? Oo, kasi kung titigil ka na doon, wala na, parang sinabi mo na rin na sumuko ka na, 'di ba? So everything is a learning process for you. So just make sure na lahat ng failures, meron kang lessons na natutunan. So for your love life, okay, so may Temperance and the Nine of Swords. I feel like nasa-stress ka sa isang tao na hindi nakikipag-communicate sa'yo or hindi na nagre-reach out sa'yo. Yung iba pwedeng ginost na kayo ng person na yan, or pwede rin namang nagkaroon kayo ng, binigyan nyo ng space yung bawat isa. Yung, alam niyo yung, ewan ko kung uso pa ba yun, yung cool off, no? I don't know kung anong term na yan ngayon, but it's like hindi pa naman kayo totally hiwalay, pero hindi na kayo nag-uusap kasi binibigyan nyo ng time yung isa't isa. Wala pang official na breakup. Okay? Yung iba naman sa inyo, pwedeng walang relationship, but you feel like hindi mo alam kung saan papunta yung relasyon nyo. You just need some time and patience para sa isa't isa. Or you are healing. Healing from your past. O, diba? Nakakaloka. O, ayan. Yung iba, okay, I'll be honest sa inyo, Leo, kailangan nyo nang mag-move on. Okay? Kailangan nyo na rin
mahalin ang sarili ninyo. Kasi I feel like this person is not coming back anytime soon. So, kung bumalik siya, tapos nakapag-heal ka na, naka-move on ka na, then saka ka mag-decide kung willing ka pa to take the risk with this person. Pero kung pag bumalik siya, naka-move on ka na, good for you. 'Di ba? Oo. Huwag mong i-stress yung sarili mo. Tignan mo, focus on yourself. Focus on beautifying yourself within and from within and also sa yung physical appearance. Yeah, because your true love is going to come to you. Okay? So if there is someone in your life na kailangan mo nang let go mo na kasi yan yung blockage sa sa'yo from meeting the true love of your life. Okay? So that is your reading, Leo. Thank you so much. Bye.